mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong araw ng Martes, July 16, 2024, ay tayong lahat ay nagsasama-sama ngayon pa dito sa mismong simbahan at na online attendees natin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa 15 taong biyaya ng atin pong natatanggap mula sa Panginoon. 15 taong pagkakatatag ng ating pong parokya bilang Nuestra Señora de la Soledad. Kasabay din ng ating pinagdiriwang ang isang kapistahan ng mahal na birhen, ang Birhen ng Del Carmen. Pwede pong Soledad Club para sa ating Panginoon. Nawa sa ating pong pagdiriwang ay muli nating alalahanin yung atin pong naging paglalakbay at tingnan din natin kung paano tayo pa magpapatuloy. Sa inyo pong mga taga rito, dito na ipinanganak, dito na lumaki, dito na nagkaasawa, nagpabinyag, nagpakumpil, o kung ano pa man at kung sino pa yung mga susunod, masarap lang pong balikan yung mga panahon na dati kapilya lang, dati parang tayo-tayo lang, maliit na komunidad, tapos pinagkalooban ng biyaya na para bang maging hindi naman sa hinihiwalay pero yung binibigyan na ng pagkakataon na kaya na nila. Kumbaga sa isang anak kaya niya nang tumayo sa kanyang sariling paa. At yun ay isang babalik-balikan natin at hindi dapat kalimutan. Babalik-balikan natin na biniyayaan tayo ng isang tahanan na kung saan hindi ka nalalayo, dito na lang tayo sa bahay na ito, sa bahay dalanginang ito, sa simbahang ito na kung saan naririyan ang mga tumutulong sa atin din para lubusan natin na sa buhay, maunawaan o maintindihan ang mga mensahe ng ating Panginoon sa bawat pangyayari ng ating buhay. Dito sa ating pong simbahan, andyan siyempre ang pangangalaga ng mahal na Birhen, andyan ang pangangalaga ni San Jose, nandyan din ang pangangalaga ni San Nicolas de Tolentino. Parang ito, sapat na itong tulong o alalay at gabay para sa lahat ng mga komunidad natin dito sa parokya. Ganon din naman para sa lahat ng mga napapadaan lang dito sa ating simbahan. Kung tutuusin, 15 years old, medyo bata pa, teenager pa tayo, pero sa tulong ng mga salita na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ay lalago tayo, tatanda tayo, magmamature tayo ayon din sa mga salita na ibinibigay sa atin. Kaya nga sa
paanyaya sa atin ng unang pagbasa, no, sa pahayag ni Propeta Zacarias kung paanong ang paanyaya ay umawit tayo ng kagalakan. Magpuri tayo, magsaya tayo sa puntong ito, no, sa araw na ito dahil kapiling natin ang Panginoon. Para bang ang isang pagdiriwang o pagsasaya ay hindi nagiging lubos na kasiyahan kung hindi ito nakasentro sa Panginoon. O pwede natin babalikan na 15 years na ako dito, wala pa yung simbahan, nandito na ako, tumutulong na ako, miyembro na ako, hindi ito nakasentro sa akin o sa kung sino man sa atin na naririto. Kundi ang ipinagmamalaki natin at patuloy na ipagsisigawan ng buong galak ay dahil naririto ang Panginoon. Siya ang sentro ng ating pagpapasalamat. Siya ang sentro ng ating pagdiriwang. Yan nga sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, no? Tinatanong siya o ipinapaliwanag niya ng mabuti paano tayo magiging isang tunay na pamilya. Tinignan mo naman talaga ang isa't isa, hindi tayo magkaano-ano, hindi tayo magkadugo. Pero ang nagiging dahilan para tayo masabing isang pamilya ay yung sama-sama tayong nakikinig at nagsusumikap na isabuhay ang kanyang mga salita. Hindi nga rin ito nakasentro kay Maria. Kasi mismong ang mahal na Birhen ang lagi ring nagsasabing, pakinggan ninyo siya. Ano man ang sabihin ni Jesus, pakinggan ninyo. Anak niya yan. So, hindi nakasentro kay Maria. Hindi niya ipinopokus sa kanyang sarili, kundi lahat ng ginagawa din natin kay Maria ay dinadala niya sa kanyang anak. At tayo rin ay dinadala niya sa kanyang anak. Sa kabila ng nawa, no? Na marami nating gawain, marami nating mga sabi nga, no? Sa termino lang po, no? Mga ano bang mas magandang term natin dito, no, na mga ritual, no, para maipagdiwang natin itong araw na ito, pero wag nawang mauwi sa mapapagod lang tayo. Para bang pagkatapos ito ngayon o bukas, anong gagawin natin? Yung attitude natin, pahinga tayo, pagod tayo. Napagod lang ba tayo? Sana naman po, may natutunan tayo. Huwag lang basta napagod lang, kundi magpapatuloy tayong magiging masaya. Magpapatuloy tayong nagpupuri dahil may mga natutunan tayong mga salita ng Diyos. Sana po, no? Mga tulong lang itong mga ritual nating ito. Nawa ako nakakatulong po sa inyo, no? Pero ang pinakasentro na dapat natin pagtuunan ng pansin ay ang mga salita na nagpapatibay sa ating simbahan. Ang salita ng Diyos. Kapag wala ang salita ng Diyos, wala tayong ibang maaasahan. Kung itong simbahan ang tahanan ng Diyos at lahat ng naririto ay tinuturing na pamilya ng Diyos, ganun din naman sa bawat pamilya natin. Dahil pagkatapos lagi ng ating pagtitipon, umuuwi kayo sa inyong mga tahanan. At baunin nyo nawa lagi ang salita ng Diyos. Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, kung hindi natin pahahalagahan ang salita ng Diyos, ang mismong pamilya din natin, hindi ito magiging matibay. Kaya nga dito, no, sabi ko, sa tahanan ito, pinagtitibay tayo ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng dito lang,
iiwan mo dito, tatanggapin mo, tas iiwan mo dito, dalhin mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi mapuputol dapat ang ating ugnayan bilang isang pamilya ng Diyos. Kumbaga sa dugo, yan ang dadaloy dapat sa ating mga ugat. Ang salita ng Diyos, ang salita na nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Muli po, happy anniversary sa atin pong lahat.